Wala na hong bista-bista. Importante ho yung 30 pieces of silver para sa kanya. The pilot must need his job with the San Miguel Corporation, Ramon Ang, so bad that he couldn't even refuse the job of helping in the eventual division of a nation. There will always be time for reckoning. Captain Johnny Gula, always boycott all San Miguel products. Naku, mahirap-hirap po yan mga kababayan. Marami-rami yung mga products ng na yan, San Miguel, no? Pero ang dapat po talaga nating sisihin dito, ang administrasyon. Yang San Miguel, kumbaga, naghanap sila ng eroplano. Yan lagi ang sinasakyan nitong si Bangag. Kumbaga, yan yung readily available noong mga panahon na yon, yung mga oras na yon. Yung eroplano na yon, kumbaga, pagka sinabi nitong si Bangag na dahil yan lang lagi niyang sinasakyan, dalhin nyo na sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan lagi ang gamit nila. Yun na ho ang ginamit ng ano. Pero yung dito, San Miguel, kumbaga, pagmamay-ari nila yan. Pero yung mga lugar na pupuntahan ng eroplano na yan, dahil business nga naman yan, siguro wala na silang doon, wala na silang kinalaman. Hindi ko natin alam kung merong dito yung San Miguel, kung merong kinalaman dito dyan sa eroplano na yan. Pag mamay-ari nila yan, pinaparentahan yan o kung ano pa man, ika nga, business as usual lang ho yan para sa San Miguel Corporation. Kahit dalhin pa ho yung eroplano na yun sa impyerno, wala akong pakialam. Yan si Ramon Ang o yung San Miguel Corporation. As long nakikita sila. Ang issue dito, hindi naman lilipad yan kung walang timon netong si Marcos Jr. Kaya wala ho tayong ibang masisisi dito sa kaganapan na to kung hindi etong si Marcos Jr. Dito ho sa bahagi ng video natin na to, rumekta na ho tayo dito sa exclusive interview ng SMNI dito kay Attorney Martin Delgra. Panoorin ho natin itong mga kababayan tapos rekta na ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Game! Magandang araw mga kapartner at sa kasalukuyan nandito tayo ngayon sa The Hague, Netherlands at kasama natin si Attorney Delgra, ang attorney po ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May kunti lang tayong katanungan, Attorney. Bakit nandito kayo ngayon sa The Hague, Netherlands? Unang-una, ano po yung purpose? Okay, pero bago ko sagutin yung tanong mo, Anton, gusto ko lang sabihin to. Nung umupo si dating Pangulong Duterte at kinuha niya akong chairman ng LTFRB, sa totoo lang, nanginginig ako pag may media na mag-i-interview sa akin. But the first media outlet na I decided to take the interview was SNMI. Wow, thank you sir. Sa studio nyo sa Makati. Pumunta ako doon at nagpa-interview ako doon. Because I know that SMNI ay malaking bagay at malaking papel na ginawa para maging presidente si dating Pangulong Duterte. So malaking bagay po yun. So doon po sa tanong nyo kung bakit nandito ako, it's both personal and then at the same time to show support, no? Why is it personal? Kasi po nung kasagsagan nung March 11 incident doon sa loob ng Villamor Air Base, meron na kaming kutob at nakikita na namin yung plano na hindi na siya makakalabas ng Villamor Air Base except ilalagay siya sa aeroplano at ililipat palabas. At nung hapon na yon, kasi umabot ng hapon, I had a chance to talk to him. Sabi ko, Mayor, mukhang hindi ako makakasabay sa'yo kasi wala akong passport. Sa totoo lang, yung pumunta ako doon at nakapasok naman ako sa Villamor, galing ako doon sa court hearing, kaya nakabarong ako. Hindi po dahil kay Mayor, had a court hearing earlier. At so we did not expect that it would happen that way, no? As it happened. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit, pero we did not expect that it happened that way. Biglaan na.
So, And then at the same time, as I made mention earlier, is that to show support to not only to him but to the family. And then at the same time, mas nag-alala ako nung nalaman ko yung nangyari kay ES Bingbong Villaldea. Kaya minarapat din na bisitahin ko siya. Kaya nung nakita niya ako dito, sabi niya, magkita tayo. So, mahaba yung kwento namin. Hindi pa nga tapos eh, kahit na ang dami niyang kinuwento. yes. Attorney, may posibilidad ba na makabisita at makausap ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center? I hope I would be able to visit him because before coming here, I already made an application for a visit. Pero hindi pa tungkol sa kaso niya rito. I'd like to make that clear. Patungkol doon sa mga pending issues doon sa Pilipinas. Particularly yung the fact that he's running for mayor sa Davao. Ako rin yung election lawyer ng PDP. I head the legal team doon sa Duterte senatorial candidate campaign. And then at the same time, yung mga bagay-bagay na kailangan i-address, legal concerns patungkol sa kanyang kandidatura. Okay, so attorney, may iba tayo. Ano po ang masasabi mo sapagkat simula ng March 11 nandito na kami at simula din si Tatay Digong dyan sa ICC Detention Center. Lahat po ng mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang mundo pumunta dito sa tapat ng ICC Detention Center upang magbigay ng suporta sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. So ano pong masasabi mo sa mga supporters ng Tatay Digong? Alam mo, nakakabusog puso yung mga ginagawa nila at pagpapakita ng hindi lang pagpapakita ng suporta at pagpapakita ng pagmamahal ng isang tao, ng isang presidente. Tanda na nga siya ngayon, who made a lot of difference in the lives of people in the Philippines. At yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas, lalong-lalo. Kaya nga siguro, to no surprise to everyone, especially the Pinoys who are working abroad, na talagang pagdating sa suporta at pagpapakita ng suporta, more than 90% of the Filipinos working abroad really love him. Hindi lang doon sa pamumuno niya, o hindi yung talagang makita mo sa tao, sa pagkatao ni Mayor Rudy, na pagmamahal niya sa Pinoy. One of the reasons why he ran for this, run for president, is to address the problem of illegal drugs. And he did it in a manner that is legal, legitimate. There might be, to some people, excesses, but the policy itself is valid and legal. Nasa batas yan lahat. It's an open book to everyone who wants to look into the strategy, the policy that we should put in place to address the menace of illegal drugs. That said, Yun ho kasi hindi maintindihan ng mga nagkikriticize dyan sa war on drugs nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan ho siya ng mandato ng sambayan ng Pilipino noong panahon ng kampanya para gawin yung mga dapat niyang gawin bilang presidente. Hindi ho niya ginawa yon dahil gusto niya. Ginawa ho niya yon dahil yun ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Kumbaga, yun yung pinangako niya nung panahon ng kampanya, so kailangan niyang tuparin yun sa abot ng kanyang makakaya. Hindi man niya nagawa ng 100%, di ba? Hindi niya ho na-eradicate yung salot na illegal na droga na yan. Pero ginawa ho niya ang kanyang makakaya para ika nga nila talagang masawata, no? Hindi man niya nagawa ng 100%, pero napakalaki ho ng pagbabago. Napakalaki ho ng ika nga yung safety, no? Talagang yung mga ordinaryong Pilipino ramdam ho nila yung naging epekto ng war on drugs ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. hindi lang maintindihan at makikita ng lalong-lalo sa mga kritiko yung mas malaki pang
mas malaking characterization ng tao in the person of Mayor Rudy, na yung mga bata na may cancer, yung mga babae na inabuso, yung mga asawa na hindi binigyan ng suporta ng asawa o ng bana, at lalong-lalo na sa progress ng kapwa ng Pilipinas. No? In everything that he does, it's not about him. It's really about lahat, no exception. It's really about making the lives of Filipinos here and abroad safer and comfortable. Maalala ko yung isang kwento lang. When there were already talks about him running for presidency, at alam natin na suntok sa buwan yun, lalong-lalo na sa mga taga-Davao, suntok sa buwan. Alam mo kung bakit? Ang tawag nila doon sa PDP, yun yung partido na sinakyan niya at para manalo at nanalo nga. Ang tawag doon sa partido ng PDP dati, Volkswagen Party. Alam mo kung bakit? Kakasya lang yung membro ng PDP Naalala ko yan. sa isang sasakyan ng Volkswagen. Before Volkswagen daw, ang tawag nila doon, Tricycle Party. Kakasya lang sa isang tricycle yung membro ng PDP. No? Yung tumakbo siya. Ang ibig ko sabihin, talagang maliit na maliit yung partido. Pangalawa, wala pong pera. No? If you're going to mount a national campaign, especially no less than running for the president, you need money, you need logistics. At wala pong makinarya si Mayor Rudy at the time. Okay? Pangatlo, which is actually a bias, a cultural bias. No? Wala po pong presidente nang galing sa Mindanao before him. At pwede ko nang dagdagan din pang-apat, wala pa pong mayor na sa pagiging mayor, direkta naging presidente. Meron na pong mga naging presidente na mayor, kagaya ni Mayor Erap, pero dumaan muna sa pagkasenador. No? And then after that, no, lumipas na yung administrasyon niya, and in a few occasions where we would be with him, small groups, he would always say this to us. And we say it with all humility, but with a sense of mystery. He would always say, hindi ko talaga alam kung bakit naging presidente ako. Diyos lang ang nakakaalam. He's exact. Hindi ko kagaya ng hindi ko kagaya nitong presidente ngayon. Akala mo pagka nagsalita, akala mo mahal na mahal siya ng sambayan ng Pilipino, pero hindi niya alam na sukang-suka ang ating mga kababayan. Pagka binuka niya ang kanyang bibig, talagang ngayong mga panahon na to, wala na hong nakikinig. Dahil nga sa mga kabalbalang pinaggagawa nitong si Marcos Jr. Words. Diyos lang ang nakakaalam. So, attorney, Yun po yung yun yung mystery behind his running for president and winning it. Pero yung pagkatao niya ever since, hindi na misteryoso yun. Kasi ginagawa niya na nung naging mayor pa siya for a long time. hindi lingid sa iyong kalaman na mahal siya ng taong bayan. At ngayon, sa kabila ng nangyayari, alam mo, sa kabila ng kanyang ginagawa sa ating bansa at sa mga Pilipino, at ngayon humantong tayo sa ganitong sitwasyon, at yun nga, nandito na ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dinala dito ngayon sa The Hague, Netherlands, na hindi naman dapat. So, ano po yung realization mo, attorney, bakit nangyari? Actually, yung isang realization, hindi naman siguro ito realization ng isang tao. Naiintindihan na ng karamihan na may dahilan ito yung gobyerno na nakaupo sa kasalukuyan. Hindi naman talaga mangyari na lilipat mo yung isang tao palabas. Isang Filipino citizen na ililipad mo sa labas to face trial. Sa sinabi ko nga kanina, yung mga lahat ng mga Pilipino na may problema sa labas, mabagyo man o may kaso for that matter, kahit na yung kaso hinatulan na yung Pinoy, we are under obligation
government is under obligation to bring that Filipino home. Ang nangyari dito, kabaliktaran. Kabaliktaran. Dahil dinala natin yung isang Pinoy to face trial abroad. Yun pa lang, intindihin nyo na malaking kabaliktaran sa polisiya ng gobyerno na kung may problema, kahit na isang Pinoy, no, there is always that offer of assistance to bring that Filipino home or to offer assistance para hindi pa siya mailagay sa alanganin. Maalala nyo yung mga Pinoy na pinaghihirapan ng mga ilang administrasyon? Pwede ko nang sabihin, yung kaso ni Sara Balabagan, yung mga na-abuso sa Middle East, and lately, si Viloso sa Indonesia. Anong ginawa ng gobyerno? They really go out of their way. No? Exert diplomatic pressure, give out whatever assistance that may be necessary to all our Filipino citizens abroad to eventually bring them home. Yes, totally. May masasabi ka ba sa administrasyon ngayon, Atty.? Hayaan mo naman siguro sila, kayo na siguro maniwala dyan. Kasi tumataas na yung bilang ng mga Pinoy na hindi naniniwala dito sa administrasyon. All surveys would show that the credibility and the trust rating of the government is really going down. There was even one pollster saying that this is even lower than any president in recent history. And he was referring to the trust rating of this administration. May iba tayo, Atty. Kasi may paabot po na pangumusta si Pastor Apollo. Yes, of course. At sabi niya, kumusta ka daw? At kasi nakita ni Pastor yung nangyayari doon mula sa Hong Kong, sa airport. At hindi niya alam na nandito ko ngayon. So, kinukumusta ka ni Pastor. Ay, salamat po. Actually, if I may say this, malaking bagay at malaking tulong ang binibigay ng SMNI patungkol sa mga nangyayari. Hindi lang dito sa Daig, at sa lahat ng mga parte ng mundo pagdating sa kaso ng ating dating Pangulo na minamahal ng maraming Pilipino across the world. If I may say, yung media outlet nyo, it seems like a voice in the wilderness pagdating doon sa mga malalaki na mga media outlet na alam natin na pagdating sa lalabas sa Facebook or sa TV or wherever, talagang yun lang gusto nilang ipapakita. Suportahan mo ba si Pastor Kibuloy, Atty. sa natin yung darating na eleksyon? Ay, siyempre. Pagdating dyan, no? Lalong-lalo na, itadagdagan ko na kung tinanong mo na ako dyan, dagdagan na natin. Na, before this happened, na dinala rito, si Mayor Rudy sa Daig. He has been very busy going around the country, campaigning for his 9 senatorial candidates. Kasama na dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag niyong kalimutan, bubutuin siya. Kasama na yung mga kasama niya sa PDP. No? Si Bongo, si Philip Salvador, si Jimmy Bondok, si Raul Lambino, si Vic Rodriguez, si Bato de la Rosa, si Atty. Si Richard Mata, dinagdag. Si Richard Mata, dinagdag ni VP Sara, no? Si Marcoleta. Si Rodante Marcoleta, Yes. so Pastor. at saka si Pastor, siyempre sinabi ko na kanina. So Hindi makakaano si Pastor. Ika nga hindi ho makakalimutan niya si Pastor. Kahit tayo dito sa PH Update, sobrang na-appreciate natin yung ginagawa ng SMNI, nitong si Pastor Apollo Kibuloy, yung effort ho nila para maihatid sa ating mga kababayan yung tunay na nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Dito sa bahagi ng video natin na to, mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Tuloy natin. Philip. Ito tayo kay Atty. Vic.
kalakasan ng pag-iisip, pati na ang aking spiritual na paninindigan. Sapagkat hindi pa pwedeng panay tapang, hindi naman pa pwedeng panay talino lamang. Hindi rin pa pwedeng iasa natin sa panalangin o pananampalataya at hindi lalo pa pwedeng panay emosyon lamang. Ang pagsisilbi sa bayan upang higit na makinabang ang mamamayang Pilipino, kinakailangan ay kombinasyon ng lahat ng ito. At hanggat kaya ng aking katawan, kaisipan, kalooban at pananampalataya, paglilingkuran ko ang mamamayang Pilipino. Ano po ang inyong plano upang mas mapabuti at mas mapalawak pa ang mga benepisyo ng mga manggagawa tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth? Unahin natin yung sa PhilHealth. Alam naman natin lahat na binigyan ng zero funding ng gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang PhilHealth ngayon. Ang aking tanong, nasaan ang mandatory contribution ng mga pribadong manggagawa para sa PhilHealth na kinokolekta, hindi pa man ninyo nakukuha Iyari ka dyan, bangag. at nahahawakan ang inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan. Paano natin lalabanan ito? Sisikapin ko bilang senador ninyo na sa pagpapanday pa lamang ng ating taunang budget, masisiguro natin na wala nang mauulit na ganitong kaganapan na bibigyan ng zero budget ang PhilHealth at kukunin ang mandatory contribution ng mga pribadong manggagawa. Yun ang aking gagawin, yun ang aking pagsisikapan. Ano ang plano mo upang gawing abot kaya at mas accessible ang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa? Sapagkat ako ay naniniwala na ang ugat, ang punot dulo, ang simula't katapusan ng kahirapan ng maraming Pilipino at ng ating bansa ay ang korupsyon na nagmumula sa ating taunang budget. Uulitin ko, sa pagpapanday pa lamang ng ating taunang budget, sisikapin ko na masiguro na lahat ng sentimo na pera nating mga Pilipino ay dapat mapunta sa social services, sa kalusugan, sa kapayapaan, sa paglaban sa droga. Eto ho, yan hong mga tinatalakay ni Atty. Vic Rodriguez dito sa video na to. Sa loob lamang ho ng 30 minuto, nasa lansa niya ho ng maigi yung mga issue na ni minsan hindi ho tinalakay ng mga kandidato diyan sa alyansa ng mga mambubudol. Senator Philip Salvador, wag niyo hong kalimutan, 58 sa balota. Atty. Vic Rodriguez, 56 sa balota. Ito Tuloy yung natin. mga pangunahin na serbisyong dapat ibinibigay ng national government. Tanggalin natin yung non-core functions ng gobyerno kagaya ng pamumudmod ng akap, pagbibigay ng ayuda, pagpapatupad ng tupad at kung ano-ano pang mga akap, AIX, tupad o ayuda. Siguraduhin natin na kada sentimo ay napupunta sa dapat patunguhan, lalo na sa sektor ng edukasyon. Paano matutulungan ang mga Pilipinong hirap bumili ng maintenance na gamot dahil sa mataas na presyo nito? Mapapansin natin na talagang ang issue ay yung kalusugan. At doon uli ba Kung baga, yung mga issue na yan, gamay na gamay ho nitong si Atty. Vic Rodriguez yan. At diyan sa prinsipyo ng mamahan na yan, lahat ho ng sinasabi niya diyan sa mga interview, diyan sa mga tanong na yan, tayo ho 100%, ha? Talagang tututuhanan niya ho yan. Ika nga, yung pagiging executive secretary, ano ho kayo dyan little president, ika nga di ba? Nandun na ho kayo doon sa pwesto na naglalaway ang maraming mga di ba, nakapaligid kay Marcos Jr. Pero nasa inyo na ho yun. Ang gagawin nyo na lang umindak sa saliw ng tugtugin ng mga walang hiya dyan sa Malacanang. Pero hindi ho niya ginawa yun. Binitawan ho niya ang pagiging executive secretary para ho sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Pagka pinapag-alala ni Tatay Digong ano sinasabi niya, maprinsipyo. Maprinsipyo yung mama na yan. At yang si Atty. Vic, kung kargado man yan, sigurado hindi yan i-endorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin niyo ho ba yung mga nandyan sa alyansa, yarin lamang hindi pa kumpleto yung mga kandidato ni Tatay Digong? Walang nagpalipad hangin na isama sila sa mga i-endorso ni Tatay Digong. Hindi pong kaibigan niya naman yung magulang, naging vice presidential candidate niya naman ng kapatid. Sa tingin niyo ho ba walang nagpalipad hangin dito sa mga politiko na to na isama sa senatorial candidate ni Tatay Digong yung mga ibang kandidato dyan sa alyansa?
Sa tingin nyo ho mga kababayan, i-comment nyo ho sa baba. Kaya yang si Atty. Vic Rodriguez, pagka nanalo yan, at itong si Congressman Rodante Marcoleta, panalo ho sa bayan ng Pilipino. Number 38 sa balota, number 56. Ito ho mga kababayan, iniba na ho natin para, baga, bago sa mata, ika nga, yung mga nakikita nyo hong paikot-ikot na pangalan dyan sa ating, dyan sa ating picture ng ating mga kandidato. No? Balik yung napakahalagang usapin ng PhilHealth. Dapat imbis na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung tinatawag nilang surplus budget ng PhilHealth, dapat ito ay pinalawig ang coverage ng PhilHealth. Dapat pinalawak ang mga serbisyong kalakip o kasama sa coverage ng PhilHealth. Hindi para kunin ng gobyerno at upang ipangpondo sa AKAP, sa AIX, sa TUPAD, sa MAIP at kung ano-ano pang ayuda. Yan ang ating pagsumikapan. Palakasin natin ang PhilHealth, patatagin natin ang PhilHealth at palawakin natin ang serbisyo. At kung may problema sa paggamit ng pondo nito, ang dapat tugisin ni Bongbong Marcos ay yung kanyang mga sariling appointee na hindi nagtatrabaho at pabigat sa ating mga Pilipino. Totoo ho yan. Di ba? Yan din ang naging paksa natin kagabi doon sa pagsasalita nitong si Pia Cayetano. Di ba? Talagang tayo, tabang na tabang yung panlasa natin doon sa mga atake niya kaugnay dyan sa PhilHealth issue eh. Bakit nyo binabanatan yung Bakit nyo binabanatan yung mga in-appoint nitong si Marcos Jr.? Bakit hindi nyo banatan yung nag-appoint? Di ba? Siya ho kasi umalis na yung una. Umalis na yung unang itinalaga niya dyan sa PhilHealth. Bago na ngayon. Dinatnan niya na lang yung mga yung mga falsipikadong programa ng PhilHealth. Bakit hindi niyo ho kastiguhin yung mga nag-a-appoint na pinuno ng PhilHealth, di ba? Ang labo ho ng mga atake nitong si Pia Cayetano kagabi, sa totoo lang. Ano ang inyong mga plano upang matugunan ang mga issue sa human trafficking na nauugnay sa operasyon ng POGO sa bansa? Ang human trafficking ay concern hindi lamang ng pamahalaan, kundi pati ng mamamayang Pilipino. Na kailangan maging maingat tayo doon sa mga nagsisilbing manpower or placement agencies, whether domestic or overseas. Masiguro natin, magtulungan tayo, isumbong natin sa kinauukulan yung tingin natin ay mga illegal recruiters o sangkot sa human trafficking. Hindi lamang ang POGO. Yung POGO ay nagagamit lamang. Yan ang aking matinding paniniwala. Paano niyo po haharapin ang mga issue ng pabahay at urbanisasyon na nagiging sanhi ng pagdami ng informal settlers sa mga syudad? Nakakalungkot sapagkat sa simula ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kanyang ipinangako na 6 million housing units, 6 million socialized housing units or 1 million housing units per year. Ngayong magtatatlong taon na siya sa pwesto, ang nailalagay lamang nila, ang naitatayo lamang nila ay higit kumulang 100,000 units of socialized housing. Talagang magkakaproblema tayo at maglilipa na yung tinatawag nating informal settlers. Tayo ay makipagtulungan, pakinggan din natin yung partner ng pamahalaan, yung local government units. At sikapin na malagyan ng totoong human settlement or human resettlement yung mga informal settlers. Hindi porke binigyan mo ng bahay ay okay na. Dapat yan ay malapit sa eskwelahan, may hanap buhay at malapit sa pamayanan. Yan ang tunay na solusyon sa issue ng pabahay sa ating bansa. Kung kayo po ay manalo sa pagkasenador, ano pong plano ninyo sa first 60 days? Ang aking plano, sisikapin kong isabatas lahat yung aking mga legislative agenda. Unang-una ay yung pag-amyenda sa plunder law o yung batas laban sa mga mandarambong at pandarambong. Aking ibababa ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos sapagkat ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkanong halaga pa yan. At pag nagawa ko na yan, aking ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty, subalit sa 2 kaso lamang. Unang-una, doon sa makukonvict o mapapatunayan guilty na nagnakaw ng pera nating mga Pilipino, yung plunder law. Pangalawa, sa kaso ng droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga alien, banyaga or foreigner. Yan ang aking unang-unang gagawin sa loob ng 60 days bilang senador ninyo. Ano ang inyong mga hakbang upang matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan? Kagaya ng isinusulong namin sa hakbang ng maisog
na humihingi ng transparency, accountability, peace and security sa gobyerno at sa mga namumuno dito, aking pakababantayan ang ating taunang budget. Uulitin ko, bilang tunay at maisog na oposisyon, ako ang magiging bantay ninyo. Ako ang magiging mata, tenga at bibig ninyo sa Senado pagdating sa pagpapanday at pagbubuo ng ating taunang budget. Lalabanan ko yung uri ng pagpasa ng ating taunang budget base sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Isasambulat natin yan, ire-report ko sa inyo, magsusumbong ako sa inyo kung kinakailangan upang matigil na at masawata ang taong-taong korupsyon sa ating taunang budget. Ano po ang ating pwedeng gawin para mapaganda o mapanatili ang kalagayan ng mga indigenous people dito sa Pilipinas? Bantayan na... Buenamano ba si Atty. Vic Rodriguez dito sa ano na to? Mata ng halalan, ni diyan sa diyan sa Net25 ba? Talagang napakaganda hong ano nito, napakagandang sinyalis nito. Saludo kay Atty. Vic, saludo. Natin yung At palakpakan ho natin ng Net25 diyan sa napakagandang ano na yan. Kumbaga, kung yung mga matatalim na tanong ng ibang mga news anchor na kung saan hinahanapan lang naman ng butas itong ating mga kandidato at pagmukain na kayo pinapanigan itong ganito, iniiwasan yung ganyan, di ba? Ganyan nung gusto mangyari ng ibang mga reporter yung mga nag-i-interview. Pero dito, yung mga tanong na galing mismo sa sambayan ng Pilipino, ito yung mga pinag-uusapan dyan sa mga ganyang klaseng programa. Kaya napakahusay ho nito ng mata ng halalan, programa ng Net25. Nasabing panukala na amendahan yung tinatawag nating IPRA o yung Indigenous Peoples' Rights Act. Dapat yan, imbis na bawasan, menosen o i-abolish or i-repeal or i-amend yung IPRA dapat itong higit na palakasin sapagkat ito ang nagbibigay recognition dito sa mga kapatid nating katutubo. Lahat naman tayo ay may pinagmulang tribo o angkan. Kanya dapat nating kilalanin ang ating mga ninuno, ating protektahan ang iba't ibang tribo at higit pang palakasin at pagtibayin ang diwa't linalaman ng Indigenous Peoples' Rights Law. Kung kayo po ang papalaring manalo, ano po ang pwede niyong gawing tuntunin sa paggamit ng confidential fund? Dapat ang meron lamang confidential or intelligence funds ay yung mga law enforcement units. Hindi dapat ito inaabuso sapagkat yun nga ang ating hinihiling, transparency and accountability. Bearing in mind, Article 11, Section 1 of the Constitution, public office is a public trust. Hindi nila pera yan, hindi nila pag-aari yan, sila ay pinapahiram lamang natin ng ating mandato at tiwala. At yan ay dapat pakangalagaan at pakahalagahan ng sino mang lingkod bayan, appointed or elected man. Kanya dapat yung mga ahensya lamang ng military, ng pulis, perhaps the office of the president as an exception ay mabigyan ng confidential at intelligence funds. Subalit yung iba na wala namang kinalaman sa intelligence gathering or law enforcement, itigil na yung malpractice sa paggamit ng pondo tungo sa intelligence or confidential funds. Ano ang mga reforma ipapanukala mo upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa? Kalunos-lunos ang estado ng ating edukasyon at yan ay base na rin sa pag-aaral at pagsusuri na tayo ay kasalukuyang kulelat pagdating sa math, reading,